Quarter 3, Week 5 Mathematics. Mga inaasahan. Una, makilala ang mga hugis. Pangalawa, matukoy ang mga hugis sa 2 hanggang dimensional na bagay. Pangatlo, may isalarawan at may pakita ang mga hugis sa 2 hanggang 3 dimensional na bagay. Bago tayo pumunta sa ating lesson, tayo ay magbabalik tanaw. Iguhit ang nawawalang bahagi upang mabuo ang hugis. Tignan natin kung tama ang iyong sagot. Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Napakahusay! Maikling pagpapakilala sa aralin. Makinig kayo mabuti sa aking kwento. Nalalapit na ang kaarawan ni Ana. Kaya naman naghahanda na ang kanyang buong pamilya ng mga kakailanganin nila para sa kaarawan niya. Mayroong mga banderitas na hugis at sulok ang nakasabit sa kisame. Mga lobo na hugis bilog at hugis itlog ang nakadikit sa mga dingding. Meron ding mga regalong hugis parisukat at may makulay na cake. Meron ding mga parihabang lamesa sa mga bisita. Mayroon itong masasarap na pagkain tulad ng sorbetes, panana sa apa, lollipop, maliit na cakes, juice at iba pa. Labis ang tuwa at galak ni Ana nang makita niya ang kanyang buong pamilya at mga kaibigan na masayang ipinagdiwang ang kanyang kaarawan. Uulitin ko ang aking kwento. Nalalapit na ang kaarawan ni Ana. Kaya naman, naghahanda na ang kanyang buong pamilya ng mga kakailanganin nila para sa kanyang kaarawan. Mayroong mga banderitas na hugis at sulok ang nakasabit sa kisame. Mga lobo na hugis bilog at hugis itlog ang nakadikit sa mga dingding. Mayroon ding mga regalong hugis parisukat at may makulay na cake. Mayroon ding mga parihabang lamesa na mayroong mga pagkain para sa mga bisita. Labis ang tuwa at galak ni Ana nang makita niya ang kanyang buong pamilya at mga kaibigan na masayang ipinagdiwang ang kanyang kaarawan. Narito ang mga katanungan. Sino ang may kaarawan? Tama, si Ana. Sino ang naghahanda para sa kanyang kaarawan? Tama, ang kanyang pamilya. Ano-ano ang mga nakasapit sa kisame at dingding? Mayroong mga banderitas ng hugis at sulok ang nakasapit sa kisame, mga lobo na hugis bilog, at hugis itlog ang nakadikit sa mga dingding. Ano ang kanyang mga handa?
Tama! Cake, sorbetes, at iba pang masasarap na pagkain. May mga regalo ba siyang natanggap? Tama! Opo! Ano ang kanyang naramdaman? Tama! Masayang masaya siya. Ano-ano mga hugis ang nabanggit sa kwento? Tama! Parisukat at tatsulok, parihaba at bilog. Napakahusay! Narito ang mga hugis na may dalawang dimensyon. Square o sa Tagalog ay parisukat. Ang parisukat ay may 4 na pantay na gilid. Mayroon din itong 4 na sulok. Narito ang mga halimbawa ng square o parisukat. Square o parisukat. Rectangle o sa Tagalog ay parihaba. Ang parihaba ay may 2 pantay na gilid, 2 maiksi, 2 mahaba. May 4 na sulok. Narito ang mga halimbawa ng rectangle o parihaba. Rectangle o parihaba. Narito naman ang triangle o sa Tagalog ay tatsulok. Ito ay may 3 gilid. Mayroon din itong 3 sulok. Mga halimbawa ng tatsulok o triangle. Triangle o tatsulok. Circle o bilog. Ang circle o bilog ay walang gilid. Wala din itong sulok. Mga halimbawa ng circle o bilog. Circle o bilog. Narito naman ang mga hugis na may 3 dimensyon. Cube. Ang cube ay may 6 na parisukat na panig. Narito mga halimbawa ng cube. Bawat panig nito ay may parisukat na hugis. Cube. Rectangular prism o kahon. Ito ay may 6 na parihabang panig. Narito ang mga halimbawa ng rectangular prism.
bawat panig nito ay may parehabang hugis. Cone o apa. Ang cone o apa ay may isang pabilog at isang patulis na panig. Narito ang mga halimbawa. Cone o apa. Narito naman ang sphere o sa Tagalog nito ay bola. Ang sphere ay may isang pabilog na bahagi. Narito ang mga halimbawa. Sphere o bola. Cylinder o tinatawag nilang lata. Ang cylinder o lata ay may dalawang bilog na bahagi sa taas at ilalim na panig. Narito ang mga iba pang mga halimbawa. Cylinder o lata. Mga gawain. Piliin ang letra ng hugis na isinasaad ng larawan. A. Parihaba. B. Parisukat. C. Tatsulok. D. Bilog. Tama! C. Tatsulok. A. Bilog. B. Parihaba. C. Parisukat. D. Tatsulok. Tama! B. Parihaba. Magaling! A. Tatsulok. B. Parisukat. C. Bilog. D. Parihaba. Tama! C. Bilog. A. Parisukat. B. Parihaba. C. Tatsulok. D. Bilog. Tama! A. Parisukat. Magaling! A. Bilog. B. Tatsulok. C. Parisukat. D. Parihaba. Tama! D. Parihaba.
Ikalawang gawain. Ikahon ang kapareho ng larawan ng bagay na may tatlong dimensyonal na hugis. Sphere. Tama! Globo! Magaling! Cone. Napakahusay! Cube. Magaling! Cylinder. Napakagaling! Ikatlong gawain. Kulayan ng mga larawan ng bagay na may tatlong dimensyonal na hugis. Kulayan ng luntian ang sphere. Kulayan naman ng pula ang cube. Kulayan ng kahel ang cylinder. Kulayan naman ng dilaw ang cone. Kulayan naman ng blue o bughaw ang rectangular prism. Tingnan natin kung tama ang iyong sagot. Napakahusay! Mga dapat tandaan. Ang bilog ay walang gilid at walang sulok. Ang tatsulok ay may tatlong gilid at tatlong sulok. Ang parisukat naman ay may apat na pantay na gilid at apat na sulok. Ang parehaba ay may dalawang pantay na gilid at apat na sulok. Sila ang dalawang dimensyon na hugis. Ang lata o cylinder ay may dalawang pabilog na bahagi sa taas at ilalim na panig. Ang kahon o rectangular prism ay may 6 na parehabang panig.
Ang cube naman ay may 6 na parisukat na panig. Ang apa o cone ay may isang pabilog at isang patulis na bahagi. Ang bola o sphere ay may isang pabilog na bahagi. Ang mga ito ay 3-dimensional na hugis. Pag-alam sa natutunan. Pagtambali ng 2-dimensional na hugis sa katumbas na 3-dimensional na hugis nito. Tingnan natin kung tama ang iyong sagot. Napakagaling! Pangwakas na pagsusulit. Basahin mabuti ang mga tanong at isulat ang letra ng tamang sagot sa patlang bago ang bilang. Maraming salamat sa inyong pakikinig.